Naku po mga kababayan, dalawang retired general ang bumanat kay BBM mga kababayan. Grabe matindi itong pasabog nitong dalawang general, si General De Leon at si ex-retired General Romeo B. Pukis mga kababayan. So, pakinggan muna natin tong kay ah, retired Major General Romeo B. Pukis. Patungkol ito mga kababayan sa pagtataas ng sahod no sa mga kasundaluhan. At sabi nga dito ni ah, ex-General Romeo Pukis ay ah, sabi niya, oo, kailangan ng mga sundalo ang dagdag sahod. Ngunit ang pagbibigay nito sa gitna ng isang iskandalo ng korupsyon ay isang taktikang pagbili ng katapatan. At alam iyon ng mga sundalo. Ayan mga kababayan, matindi itong pahayag ni General Romeo Pukis. Mga kababayan, basahin natin yung buong ulat dito sa Ang Balita ngayon. Sabi niya, bumibili ng katapatan? Ganito ilarawan ni retired Major General Romeo B. Pukis ang anunsyo ng Administrasyong Marcos Jr. hinggil sa base pay increase ng military at uniform personnel MUP na ipatutupad sa 3 yugto mula 2026 hanggang 2028. Maraming umalma dito mga kababayan no, dahil nga saan nga daw kukunin yung budget. Naghihirap na nga daw yung ating bansa tapos nagdagdag pa daw ng ganito at bakit sa military? So marami nagtatanong na bakit sa military takot na ba itong nasa Malacanang daw mga kababayan. So basahin pa natin yung buong ulat. Ayon sa retired general, kailangan talaga ng mga sundalo ang dagdag sahod. Ngunit kaduda-duda umano ang tiyempo ng anunsyo dahil ito ay ginagawa sa gitna ng sunod-sunod na isyo ng korupsyon sa gobyerno. Sabi pa, oo, kailangan ng mga sundalo ang dagdag sahod. Ngunit ang pagbibigay nito sa gitna ng isang iskandalo ng korupsyon ay isang taktikang pagbili ng katapatan at alam yun ng mga sundalo. Iyan. Para sa retiradong general, hindi maaaring ihiwalay ang usapin ng uminto sa mas malaking konteksto ng tiwala ng publiko at ng hanay ng sandatahan sa pamahalaan. Tila ipinaparating na alam ng mga sundalo kung kailan sila tinutulungan ng tapat at kung kailan sila ginagamit bilang panangga sa krisis ng isang administrasyon. Dagdag pa rito, kapansin-pansin din para sa marami na hindi agad ibinibigay ang buong aumento, kundi hinahati ito ng hanggang sa huling taon ng termino ni Marcos Jr. sa 2028. Sa gitna ng tumitinding usapin sa flood control scandal at iba pang aligasyon ng irregularidad sa pundo ng bayan, lalong umiigting ang tanong ng publiko, ang uminto ba ay tunay na malasakit o isang estratehiya para patatagin ang kapit sa kapangyarihan? Ayan mga kababayan, yung matinding pahayag ni retired Major General Romeo B. Pukis. So mag-comment kayo mga kababayan dito sa kanyang pahayag no, dito sa kanyang banat dito kay PBBM na sinabi niya sa huli, ang uminto ba ay tunay na malasakit o isang estratehiya para patatagin ang kapit sa kapangyarihan? So mag-comment kayo mga kababayan kung anong pahayag nyo dito. So yung isa naman kay retired General Orlando De Leon. Ayan, ito yung sabi niya dito. Patungkol naman ito sa Bocana Bridge no, na kamakailan ay sabi ni BBM ay legacy niya daw ito. Itong isa daw sa mga legacy ng Build Better More ni BBM, itong Bocana Bridge. So basahin nyo ay pakinggan nyo itong pahayag ni
Retired General Orlando De Leon. Sabi niya dito, sabi ni BBM, basahin muna natin. Ito ay isa sa 4 na malalaking proyekto, ang mga tinatawag naming legacy projects. Ayan. So sabi naman ni Retired General Orlando De Leon, may 4 na legacy projects si BBM. Ayon sa kanya, inangkin niya ang Bukana Bridge at yung 3 pa hindi na raw niya maalala. Ayun yung banat ni Retired General Orlando De Leon. Basahin natin yung buong ulat sa ang balita ngayon. Yung 3 hindi na maalala. Ayan, ito ang reaksyon ni Retired Brigadier General Orlando De Leon sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang Bukana Bridge sa Davao City ay kabilang umano sa kanyang mga legacy projects. Ayon kay De Leon, tila mismong ang Pangulo na rin ang nalilito sa sinasabing mga pamana ng kanyang administrasyon. May 4 na legacy projects daw si BBM ayon sa kanya, inangkin niya ang Bukana Bridge at iyong 3 pa hindi na raw niya maalala. Ayan, sabi pa dito, ang pahayag ni De Leon ay kasunod ng inspection ni Marcos Jr. sa Bukana Bridge kung saan sinabi ng Pangulo na ito ay isa sa 4 ng malalaking legacy projects ng kanyang administrasyon sa Davao at mga karatig lugar. Sa gitna ng patuloy na diskurso, iginiit ng ilang personalidad at grupo na ang Bukana Bridge ay na-conceptualize at napunduhan na noong administrasyong Duterte at bilang China ODA grant, habang ang kasalukuyang administrasyon ay tumapos at nagbukas lamang ng proyekto. Ayan po yung buong pahayag ni Retired Brigadier General Orlando De Leon. So mag-comment kayo mga kababayan kung anong pahayag nyo dito sa pahayag po ni Retired General Orlando De Leon. So dito patungkol sa legacy do umano ni BBM ang Bukana Bridge. So basahin natin yung buong ulat. Sabi dito, yung 3 ghost project pa. Ayan, sabi ni Titing Simo Imok, na amnesia siguro. Ayan, Galele Ringel, PBBM undoubtedly secured his legacy as the greatest president. With that accomplished, the most responsible next step would be to step aside and allow BP Sara Duterte to assume the role. It's time for the transition your administration clearly needs. Ayan, Rose Lorsa Cam, baka mini-money control legacy. Ayan, sabi ni Rose Lorsa. Nope. Sinaida Batis, ayan, nope, not your Dutch President Duterte. Allen Abi, Angeline, riding in tandem. Ayan, Duterte legacy. Armiel Rancho, now showing at cinema, legacy. Uhu. Evan Albaran, talking of ghosts. Ayan. PJ Montacarandang, alams yung 3 is the bus, Samal Bridge, and Davao Tunnel. Okay. So, yun pa yung mga angkinin. So, mag-comment kayo mga kababayan kung anong masasabi nyo dito sa mga comment dito. Talagang binash si BBM ng sobra. Matinding pagbash mga kababayan. So, anong pahayag nyo dito? Na talaga namang nakakadismaya yung mga nangyayari ngayon dahil wala nang maipakitang maayos na proyekto. Dito na lang nagtuon sa proyekto ng China funded, na sinasabi na 2018 pa pala ito na conceptualize mga kababayan. At ayun nga, pinagpatuloy. Pero, syempre, ang gumastos naman nito ay China. Wala daw tayong ginastos dito ng kahit piso o sentimo. Sabi nga ni BP Sara, magpasalamat tayo sa Chinese government dahil sila daw yung talagang
ano nito, yung nagpursige para matapos. At siyempre sa local government din na nagbabantay. Kasi connected po ito sa ano sa Davao, yung coastal road ng Davao. Kaya napakalaking tulong po ito sa mga ah, constituents ng Davao City. At lalong gumaganda ngayon ang Davao, no? Kaya yun po mga kababayan, mag-comment kayo, mag-like at mag-subscribe sa ating video, at sa mga bagong pasok dyan, subscribe din po ng ating channel. Maraming salamat po.